Okay, mga kababayan, welcome back po dito sa ating live stream. Today is, ano ba, Tuesday na, no? Tuesday na, guys. Oo, konti na lang. Uwi na ako Pilipinas. Excited na ako, guys. Nakakamiss pala ang Pilipinas, no? Mm. Nakakamiss pala ang Pilipinas. Akalain niya. Oo. Anyway, excited na kami umuwi na misis ko. Kasi, wala lang, nakakasawa rin palang tumira sa hotel, ganun. Medyo matagal-tagal na kami nandito. Oo. But anyway, excited na kami umuwi. So Tuesday na today. And bago natin pag-usapan yung ating next topic, yung kay Aimee, kay Bababel, may special event. No, not wala special event, Chizet. Wala lang, excited lang umuwi ng Pilipinas kasi wala. Kasi nag-ano kami, tawag dito. Meron kaming inasikaso dito sa kung saan man ako naroon. So, tapos na yung mga dapat isikasuhin at kahit panahon na para umuwi. Gusto ko na umuwi, guys. Oo, promise. Iba pa rin iba pa rin yung feeling na nasa ano ka, nasa home. Oo, parang ganoon eh. Hinahanap-hanap mo yung bahay. But anyway, game. Pag-usapan natin to ngayon. Itong ating topic for today. Dalawa na naman to. Oo. Pero unahin natin itong kay Baste. Kasi mga kababayan, kung napanood nyo yung live stream ko, hindi pa siya live stream, upload. Kung napanood nyo yung upload ko kahapon, dinaanan ko to, itong comment ni Baste. Pinag-usapan dito yung comment niya na we are in a silent martial law, etc., na wala raw accomplishment ang presidente, etc. Oo, so ganun yung mga pinagsasabi ni Basti Duterte. Balikan natin yung kwento. Ito kasi yun. Yan. Ayan. Okay. Yan kasi yun. Sinasabi ni Baste, mga kababayan, na dito, yung yung presidente daw, walang ginagawa. As usual, di ba yan naman sila palagi? Palagi nila sinasabi na walang accomplishment, ganyan, etc. Tapos, ito nga, ang Pilipinas nga daw ay nasa martial law without declaration. May martial law daw na hindi dinideklara, sabi ni Baste. Sabi niya, tama si Mike Defensor, this is not even a silent martial law. It is martial law without declaring it formally. Sabi niya. Formally. Anyway. Parang ganun. Kasi wala lang, nag-rhyme lang siya. Formally and farmally. Kung saan yung mama ng mga Duterte. Anyway. So yung sinasabi niya, may silent martial law nga daw. Oo. And not only that, mga kababayan, well, ito, puntahan lang muna natin yung walang accomplishment ng presidente. I'm sure ADB or Asian Development Bank would disagree dito kay Baste. Kasi kung naalala nyo, mga kababayan, recently naglabas ng announcement ang ADB at pinuri ng ADB si President Bongbong Marcos dahil sa kanyang mabilis at appropriate action dito sa oil price shock na pinagdaanan ng Pilipinas. Nitong Marso lang. Di ba nung panahon nga na naggera, naggera dyan sa Iran, nagka-problema nga tayo sa nagka-problema tayo sa langis. At ito ngayon, mga kababayan, naging malaking problema sa Pilipinas. In fact, mga kababayan, sa sobrang laking problema niyan, itinaas niya ang presyo ng bilihin by 7.2%. So that is inflation rate. Then yung inflation rate natin as of April. So, definitely, may kailangan ayusin. Diba? And si PBBM was commended
Oo, si PBBM was commended by the Asian Development Bank dahil sa mabilis at appropriate. Take note ha, mabilis at maayos, appropriate na reaction dito sa oil price shock. At actually, nilinaw ng ADB na hindi internal ang problema ng inflation ng Pilipinas. Hindi sa loob ng bansa nanggagaling ang problema ng inflation sa Pilipinas. In fact, sinabi pa nga ng ADB na ang problema ng Pilipinas sa inflation ay ito ay dulot ng giyera sa Iran. So, doon pa lang alam natin na may ginagawang tama si PBB. Doon pa lang alam na natin na nagsisinungaling itong si Baste. At dahil nga dyan, sa pagsisinungaling ni Baste, syempre, hindi palalampasin na ni Yusek Claire. Sabi niya. Malacanang refutes kanina sinabi niya sa kanyang press briefing na yung sinasabi ni Baste na implied martial law, oo, mali. Fake news. As usual. Fake news. Siyempre, asa pa ba tayo ng katotohanan galing sa mga Duterte? Siyempre, hindi na. Oo. Ito yung sinabi ng Malacanang tungkol sa statements ni Baste Duterte. Wait lang. Nandito ba yung statement niya? Wait lang ha. Maganda kasi ma-compare and contrast natin Saan na ba yun? Parang wala na. Wait lang. Alam ko na download ko yun Saan na ba? Parang parang wala. Parang nawawala yung ginamit ko kahapon. But anyway, we'll push through na lang. So, ito yung sinabi sa interview kanina sa Malacanang press briefing. Davao City Mayor Baste Duterte over the weekend sa isang Rage Coalition rally blasted President Marcos anew. Ang sabi niya walang achievements ang Pangulo and instead, quote-unquote, he brought back drugs, brought back criminality, and brought back corruption. Mayor Duterte also claimed that the President is seeking to extend his term. Your comment on this? Okay, sa ngayon po kasi, kung sino po yung madalas nagbabakasyon, sila pa po yung naghahanap ng ginagawang trabaho ng Pangulo. Hindi natin sila masisisi kung sila'y bulag at bingi sa ginagawa ng Pangulo dahil siguro wala sila sa bansa. Pero yan po kasi ang paulit-ulit na sinasabi nila at ng kanilang mga kaalyado upang lukuhin ang taong bayan sa kanilang mga kasinungalingan na walang ginagawa ang ating Pangulo. Kitang-kita po natin ang mga trabaho, kung ano na po ang nagawang proyekto at mga naibibigay na ayuda ng ating Pangulo. So, yun nga mga kababayan actually, natawa ko sa punto ni Yusek Claire nung sinabi niya na kung sino pa yung walang ginagawa, siya pa yung hiling maghanap. Kung sino pa yung walang contribution sa sistema ng ekonomiya ng Pilipinas. Siya pa yung siya pa yung mahilig maningil, di ba? Una si Sara Duterte. Lagi naniningil. Oo. Ngayon, itong kapatid, si Baste Duterte, baka sumunod na yun, yung kuya nila, congressman. Oo, si Pulong. Kasi alam naman natin, sa utak ng mga yun, pare-pareho sila mga baliw So, diba? Nasa GC daw yung video ni Baste. Wait. Hanapin ko yung GC. Wait lang, ha? Yan, wait lang. Wait. Paganda kasi i-contrast natin para nakikita natin yung comparison. Oo. Wait lang, ha? Bagal na internet dito. Bagal na internet, Walang gumagalaw, Shucks. Okay. Ang tagal, men.
Tagal ng search. Yan, ito. Mahaba. Okay. Wait lang ha. Napin natin. I-play natin ng konti. Tagal. Tagal, men. Tagal, men. Ayan, ito. Game. Even a silent this is not even a silent martial law. It is martial law without declaring it formally. You know, I'm really sick and tired of politics. Noon pa naman yan, before I naging vice mayor ako. Isa pang binalik ng adik na pangulo na sabi ng kapatid niya, hindi, kailangan ko i-put into para sasabihin naman ni Matibag na, oy, sinabihan mo adik, ikukulong ka, pusasan ka, nimumbuhanga ka. Nakakatawa yun. Tuwan-tuwa yun kung sino man yung sumigaw na yun, tuwan-tuwa siya. Feeling ko si ano yun eh. Feeling ko si... Paano to? What's his name? Feeling ko si Respicio yung kung sino man yung sumigaw na yun. Kasi parang kaboses eh. Pero feeling ko lang naman, hindi naman tayo sure doon. Anyway, sabi ni Baste, kailangan daw niyang i-sure dahil sinabi daw yun ng kapatid. So, sinabi rin naman ng tatay niya na bakla siya. Ibig sabihin, totoo? Di ba? Sabi rin naman tatay niya na bakla siya. Ibig sabihin, totoo. Kasi, naniniwala si Baste na si si PBBM, adik. Dahil sinabi daw ng kapatid niya. Sinabi ng tatay niya na bakla siya. Sabi ng tatay niya, si Rodrigo Duterte. Paulit-ulit na sinabi, bakla daw si Baste. Oo, bakla daw si Baste. Tapos, meron pang chismis na tabi daw silang natulog ni Franco Mabanta sa isang kama. Alam niyo mga kababayan, buti pa nga eh. Ang sinabi lang ng tatay ni Baste, bakla siya. Hindi pa nga krimen yun eh. Hindi naman krimen maging basta, bakla eh. Hindi naman maging krimen maging part ng LGBT. Oo, so ba tayo na lang aminin? Diba? Tayo na lang aminin. Total naman, sinabi na ng tatay eh. Tuloy natin to. Bisaya pa ni mo, Choy. You know, tama si Mike eh. This is not even a silent martial law. It is martial law without declaring it formally. Ang dami nang nakukulong, may mga kaso, and for what? Because they opposed the actions of the administration. Why? Is that so wrong? Kung ikaw, Presidente, that would be good information for you to fix your country. Because it could be right. It could be good for the country. Bakit ayaw mo ng oposisyon? Bakit ayaw mo na pagsabihan ka kung ano yung nangyayari sa lugar mo? Kasi baka kasama ka talaga sa nakaw. At ano sinabi? Hindi naman tayo magtataka. Lumabas na nga si Martin Romualdez. That was actually an admission that there are anomalies in the preparation of the budget. Ang sinabi niya lang, hindi siya ang mastermind. And who is higher than Martin Romualdez? Sino susunod? Sino pipirma ng budget? Si Escudero.
Ferdinand Bongbong Marcos Jr. adik bangag. Sabi ng kapatid niya. Tinaman, ni galaw ng budget, hindi niya alam kung paano. Unang-una, ang speaker has no involvement sa creation ng budget. Ang may hawak niyan ay ang appropriations chairman. After na hawakan niya ng appropriations chairman, diretso yan sa Senate. Kasi magbabaycam. So ibababa lang kasi nuli yan ng Senate, pag-aaralan yan, dapat ganito yung budget, bla bla bla. Ngayon, kung merong magkaibang provision, di ba, merong magkaibang budget, i-reconcile yan through BICAM. Bago pirmahan ng presidente. So, isabihin, mga kababayan, bago pa inumabot sa presidente, napakarami ng steps ang naganap. Kaya tingnan nyo, mga kababayan, ha? Tingnan nyo. Si PBBM, may sinet na budget para sa construction. Nung panahon na nandiyan pa si Saldico, yung, tawag dito, yung budget for construction tumaas ng times 4, if I'm not mistaken, times 4, times 5. At nahuli na yan ni PBBM. Kaya no 2024, 2025, kinakat down niya unti-unti. Yung budget for flood control, for everything else ng DPWH. Kasi nga nahuli na yan ni PBBM. Okay. Ngayon, mga kababayan, etong si Baste, ano na ba nagawa niya para sa lugar nila? Di ba? Ano nang nagawa niya para sa lugar nila? Kamusta ang Davao City? Lubog sa baha, di ba? 1,000 people ang displaced. 1,000 mga tao ang displaced. Walang matulugan. Walang mapirmihan. 1,000 tao ang displaced ngayon sa Davao City dahil sa baha na umabot ng bewang. Yung iba abot dibdib. So, inamin na rin naman na yan ang kanyang kapatid na siya ay tumanggap ng port ng 51 billion pesos. Oo. Di ba? So, paano yun? Inosente kayo sa kalokohan, kayo nga nag-umpisa. Di ba? Huwag ka masyadong mayabang kasi bakla ka naman, sabi ng tatay mo. Sabi ng tatay ni Baste, bakla daw siya. Di, bahala sila magtalo dyan. Oo. Tuloy natin to. Ako ang ginaingon dere ba? Ako ginaingon gani. Awa, nanaghan ng adik karon. Dumami ang adik. Dito sa Davao, lagi may huli. Sa ibang lugar, wala. Hinahayaan nila. Takot yung mga pulis. Kasi pag hinuli mo adik, magagalit si Bongbong. Kasi adik daw siya. Sabi ng kapatid niya. Wait. No, fake news yan. Sabi, wala rong huli. Wait. Oo. Hintay lang. Kasi, fake news yan. As usual, galing na naman sa bunganga ng baklang Baste, sabi na tatay niya, na wala raw nahuhuli sa war on drugs. Oo, yung saan ba to? Sa anti-illegal drug campaign ni PBBM. Oo. Yun ang sinabi ni baklang Baste, sabi ng tatay niya. Pero kung titignan natin ng numero, mga kababayan, again, let's go by the numbers. Kasi, 5 days ago lang, kaka-update lang ni PIDEA. Magkano na ang total na huli ng Marcos administration? 119.30 billion pesos. Magkano ang huli ng tatay niya sa buong 6 na taon? Take note, mga kababayan, ha? Ito, si PBBM, 3 taon pa lang yan.
from 2022 hanggang 2026. O 4 years, sabi natin 4 years. Yan pa lang, 4 years. 119.3 billion pesos worth of illegal drugs ang nasabat na ng PNP, PDEA. Nung panahon ng tatay ni Basti Duterte, na tinawag na bakla ng tatay niya, sabi ng tatay niya, ilan ang kanyang huli? Magkano ang total value ng kanyang nahuli? Somewhere within the 87 billion, if I'm not mistaken. Mga 87 billion pesos. Kung di ako nagkakamali. So, sino ngayon may mas malaking huli? Alam nyo kasi, mga babayan, kung totoo yung sinasabi ni Basti Duterte, ibig sabihin, mababa ang total value ng huli. Di ba? Kasi fake nga eh. Dapat mababa yung total value. Kaso hindi. Sa loob ng 3 taon, mas naungusan pa ni PBBM yung achievement ni Rodrigo Duterte. So, paano sasabihin ni Baste na nagkaalat na naman ng droga? Mas maraming palang droga nahuhuli ngayon kaysa nung panahon ni Rodrigo Duterte. And take note ha, sinolo ng Davao City ang may pinakamaraming huli ng drugs. Kaya alam nyo na sa Davao City talaga ang pugad ng drugs sa Pilipinas eh. No joke. No joke. Tuloy natin to. So patungkol po, sabi, dumami po, again, bumalik ang? Ang criminality, ang drugs and corruption. Okay. Kaya nga po, masugid ang ating gobyerno na sa pagsawata ng mga illegal na droga. Kaya nga nagtataka po tayo, bakit po kaya napakadaming droga, illegal drugs na nahuhuli sa Davao City? Ito po, katulad po nito. Ayan na naman na may wagang props. 2026, meron pong nahuli na sabat na halagang 15.6 million shabu mismo sa Davao City operation. Ayan na naman ang props ni Yusek. Hindi po ba sakop niya ito? Kaya nga po, bakit sa Davao City ay may nahuhuli kung naging epektibo po yung sinasabi nilang war on drugs? Sa ngayon po, wala po tayong EJK pero marami pong nasasabat ang ating mga Tama. Law enforcers para po masawata ang illegal na droga. At patungkol po sa hindi nasawata ang korupsyon, patuloy po ang administrasyon na ito para panagutin ang dapat na managot. Ang isa po na umami na korap at nagnakaw sa pondo ng bayan ay nasa dahig na po. Isa pa pong sinabi ni Mayor Nice Duterte shade. ay may umiiral daw po na quote-unquote undeclared martial law and alleged that dissent and political opposition are increasingly being suppressed by the Marcos administration. Your comment? Unang-una po kayo po ang makakaramdam. Kayo ng mga taga-media kung meron po ba mga implied martial law na nagaganap. Salamat, Captain 11th Division, sa inyo pong super chat. The Duterte will be the fall of the Philippines. Agree ako dyan. If they ever come to power again this 2028, say goodbye to being a Filipino. Wag naman sana. Shoutout din kay Felipe Tablak. Okay, salamat po sa inyong super chat. Okay, tuloy natin guys. Sana. Yun. Ang pagbibigay ng kalayaan at hindi pagsawata at hindi pagkitil sa mga taga-media at iba nating mga kababayan ng kanilang karapatan, lalong-lalo na itong freedom of the press and freedom of expression. Hindi po ito sinasawata ng Pangulo. Mas naramdaman ito sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Marami ang mga taga-media na tumutol sa ginagawang pagkitil ng freedom of the press and freedom of expression sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Salamat po. Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Kasi follow up na rin doon sa mga naging statement ni Congressman Pulong. Ano pong reaction natin doon sa sinabi ni Congressman na zero balance daw ang Davao City for the past 4 years? Isa pa yan. Kinakailangan daw tingnan ito amid allegations sa kanya
At kung may question doon sa flood control and infrastructure project sa Davao City, sabi niya pamumulitik lang daw ito. Sa totoo, sabi po niya, di ba, umamin naman po siya na nagkaroon ng 51 billion pesos na inilaan para sa Davao City, para sa flood control projects. Pero ba't nga ba bumabaha pa rin sa Davao City? Pero kasinungalingan po ang sinasabing zero budget ang Davao City for the past 4 years. Ito po ang statement ng DBM. Representative Paulo Duterte's claim that Davao City has Davao City has zero budget for the past 4 years is not supported by the national government's released Huli. data. According to records for fiscal year 2023 to 2026 as of May 17, Davao City received at least 7.856 billion pesos in national government support for programs and projects. This includes national tax allotment. Grabe, no? 7 billion pala ang pondo sa Davao City ngayon. 7 billion pa rin. Actually, mga kababayan, sabi nga ng sino ba nagsabi? Si Saldi ko yata yun nung hindi pa siya inaaresto. Sabi niya, sacred cow daw talaga si Pulong Duterte noon. Kasi siya may pinakamalaking budget sa buong Congress. Si Pulong. Kaya umaabot ng 51 billion eh. So, ngayon, nagreklamo ang mga si Pulong kasi hindi siya nakakuha ng 51 billion. Nakukuha na lang niya yung 7 billion. Which is yung tamang halaga daw. Yun din yung talaga yung tamang halaga para sa LGU niya. Tuloy natin. It will also include special shares, fire code fees, and regular operating requirements. 7.440 billion pesos came from identified NGA programs and projects, including farm-to-market roads, health facilities, justice and civil defense facilities, PRC infrastructure, DPWH infrastructure programs, basic education facilities, the DSWD 11 Learning Institute, and the Davao Public Transport Modernization Project. An additional 146.21 million pesos came from LGSF project type support, including financial assistance to LGUs, the Barangay Development Program, and the Green Program. So hindi po totoo na walang budget or zero budget ang Davao City. Ang Davao City po ay isa sa mga syudad at isa sa mga area na talaga pong inaalagaan ng ng administrasyon at ng Pangulong Marcos Jr. Ito po yung Sinungaling talaga. Anong gagawin? 2023 to 2026 po, ano? Yes po. Hindi po, Yusek. Sunod, follow-up question mula kay Chris Jose Remate. Ma'am, follow up lang po yung kay Tina Maralit. Yun po sa mga sinabi po ni Mayor Baste, paano nyo po siya i-describe? Lalo na po alam natin na marami pa rin pong supporters ang mga Duterte. And ma'am, yung kung ano po yung mga sinasabi niya, may balak po ba na kasuhan? Or hayaan na lang ang isang Mayor Duterte na magsalita against kay Presidente po? NBI po, PNP, kung may nilalabag na batas, kung may kasinungalingang ibinibigkas para magulo ang bayan, sila na po ang dapat na mag-imbestiga rito. Ang mga binabanggit ni Mayor Baste, alam po natin na ito'y walang katotohanan. Ito ay pawang pananira lamang at yan ang gusto niyang i-amplify sa kanyang mga kaalyado para palabasin na ang Pangulo ay walang ginagawa. Yun. So alam natin na fake news agad, guys. 7 billion yun, no? 7 billion ang budget niya. Oo. 7 billion pesos. Napakalaki nun, guys. Tapos hanggang ngayon, binabaha pa rin ang Davao City. Bakit ganun? So, ewan ko lang, ha? Pero habang tumatagal,
Nagmumukha lalong tanga si Baste sa mga publicity stunt niya. Oo. Hindi magaling yung PR person niya. Hindi magtas dinadaan. By the way, in-update na nila yung pangalan ng Rage. Oo. Hindi na siya Raga. Oo. Meron na siyang kasamang ethics. Oo. Ito talaga si Baste. Mahilig talaga sa ethics to eh. mahilig siya sa ethics, guys. Ito si Baste. Oh, kasi ano niya na? Oh, ethical do kasi siya. Oh. Anyway, mga kababayan, obviously, wala. Mukhang natusta at nadurog itong si Baste Duterte. Dahil sa pagsisinungaling niya, mga kababayan.